Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng nais niya'y magaganap. Wala ka lang, wala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Good morning, Jesus! Ayan. Good morning po sa lahat. Salamat, Brother Jeremy, sa isang magandang awitin na pambungad. Ayan. Thank you, Lord. Pagpapala ay Tuloy-tuloy ang papasayo. pagpapala. Tuloy-tuloy ang Praise pagpapala. you, Lord God. Ayun. Good morning, Tibeng. Good morning mga kapatid. Good morning, Sir mga Ana, kapatid. Sister Tata. Good morning At- to both of you. Yes, And thank you, good thank you, morning Lord. sa ating mga kapatid Good morning, ngayon. everyone. Ayan, nakakatuwa naman. Ano? Sa araw na ito, pagpapala agad ang ating natanggap. Yes, amen. Talaga Amen. naman. So,
unahin na natin ang pagpapala sa pamamagitan ng panalangin. Opening prayer, Sister Sige. Maripas. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa araw na ito pinagkaloob mo sa amin. Panibagong araw na puno ng kalakasan. Gabay mo, alam namin ka ay laging kasama namin. Salamat sa mahimbing na pagtulog at malakas na pangangatawan. At Lord, kayo po manguna sa amin, sa aming kawalan. Kayo po ang gumamit, mag-anoint, magsalita through us, Lord. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Cover us with your most precious blood and we pray, Lord, that your name be glorified in our midst. At sa lahat po na makikinig, bless each one, Lord. Buksan mo pong puso't isipan, lubos na matanggap ang pagpapala na yung mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord. So, batiin po muna natin ang ating mga prayer meetings. Okay. Thank you, Lord. Unahin ko po ang aking prayer meeting. Thank you, Lord. Good morning sa aking Monday prayer meeting. Ang BF Resort kay Ninang Kit, kay Ninong Ed, kay Risil, kay Edmark, at saka kay Brother Ruther. At ang Justin Bill, nakita ko kagad kanina, si Sister Charm Bayhonan at si Brother Jojo. Nariyan din si Sister Patty, yung kanyang anak, si Brother Daniel, thank you Lord. At saka yung aming dalawang bago, si Sister Cecil at si Nanay Nita. Ayan. At ang aking Thursday prayer group, ang Ancheta, si Sister Noemi at saka si Sister Emily Deo. At ang aking Saturday Gumaok prayer meeting, ang angka ni Brother Otan sa mother side. Mami Leti, good morning. Tita Elby, si Mami Ritz na lagi nagsusupport po sa amin sa Gumaok. Sila Sister Apple, Sister Cherry, Sister Chesa, Sister Brother Chico. Mga prutas po yung mga anak niya. Kaya Tito Pasing, ayan. Kinukumusta po kayo ni Pastor Alex sa pagbabasketball. Ayan. Opo, ayan ang mga Alcantara family. Magaling po sa basketball yan pagdating sa basketball. Thank you, Lord. Ayan. At sabi ko nga, binabati ko rin si Sister Nicola. Minasan, ohay gozaimasu. Yes. Galing mo na. Opo. Good morning, everyone. Ayun. Anya sa'yo. Ice candy po. Katulad na sa'yo. Ayan. Good morning, mga kapatid. Ayan. Thank you, Good Lord. morning. Ayan. Binabati ko po yung unang-una sa lahat, yung family ko, sila mama, alam ko nanonood sila. At patuloy na ginagamit ng GMJ para ma-reach out yung family ko. Sila Ipoy nga, andun po sa Pangasinan, sila Mame, sa Cavite, Ate Elaine, sila Kuya Enol, Ate Helen, hello, Esa, talagang iyon naman no? Tsaka sila Ate Jeng, nasa Nasugbu po. Ay, Nasugbu, kay Laway, sila Lablab, Nanay Clemen, ayun, thank you Lord. At binabati ko rin po yung aming mga prayer meeting ng Monday, sa Bricktown po, sila Sister Matet, sila Brother Rene, Brother Raymond, at saka si Sister Aina, at saka Sister nabagit ko na, nakalimutan, sino ba to? Yung yung lagi natin ginaganapan ng Christmas party. Sister Sister Nieves. Hello, Sister Nieves. Ayan. Basta ang aming Tuesday po, ang Youngstown Prayer Group. At ang aming Thursday, sila Mami Glo. At ang, ano ba yun, yung isang prayer na face-to-face. Kasi di ako kasama eh. Si Sister Carmen Sebastian. Kasama ka na lang. Makaturing. Makaturing, ayun. At Ayun. saka, hello po, good morning din po sa aming, ano ba yung Friday natin, Daddy? Sige, sabihin mo, sino sila? Ayun, Manggahan, kila Brother Bong, sa family ni Brother Bong, Brookside. At syempre po, our very own Kogyo Group po, kung saan po ako nagmula. At ang Sumangil. Tama ba ako? Ayun, yun. Thank you, Lord. Good morning po sa inyong lahat. Lalo mga Sister Nora. Thank you, Lord po. At nakakatuwa, no? Yung ating una nakita. Oo. Binabati din namin ang ating mga builders. Ayun. Si Brother Joseph BCT. Bibe.
BCT yun eh. BCT. Builders. Builders of Christ Temple. Ayun. Yan. Talaga nakalagin agad sila. Unang-unang bumate. Yes. Thank you, Lord. Yes. Opo, welcome back home po, Sister Trining and Brother Rino. Amen. Thank you, Lord. At ang mga core ng CSM, Brother Dave, Sister Rob, Sister Angel, Sister Shane, Sister Heidi, and Sister Rose, good morning sa inyong lahat. Amen. Ate Beng, Sister Tata, batiin natin ang ating Comfy Family. Hello, Kamusta na mga po ba ang kapatid? Comfy Family? Go Go forth! forth. Let's grow, let's glow together in the service of our God. Ayan, Amen, ang amen. Comfy Family. At ito naman, mga kapatid. I-hi natin si Luis. Nanonood si Luis. Hi, Hi, Luis! Ayan. Ayan. Ay, Sister Luis, Tata, baka magtampo daw si Brother Tony. Ayun, si Brother Tony po, yung father ni Sister Charm na asawa ni Sister Mirna. Ayun. Talagang Kasi may si ano yun Tatay eh, may Tony connect. po ay alive and kicking pa. Kaya Amen. Praise 88 po. Wow. Praise Tatay God. Tony Karaos po yan ng ating Justin Ay, Bill. oo. Hello, Hello. Tatay Tony. Alive and kicking. Ayan, Amen. lagi po Thank yung you, nasa Lord. prayer meeting. Ayan. Ayan. Hi, Ayan. Jamie. Good morning sa iyo dyan. Good morning po. Brother Andy din na nasa San Oo, tsaka si Fabian. Ninang Judith. Miss ka Ayan. na namin. Ang sabi Miss niya, namin kayo. Masantos, Yakabuasan, Ed Sikayon, Amin, Agag. Aba, Kung naimbagal ano daw. ibig sabihin. Baka good morning. Di Pangasinense kasi yun Oo. eh. Ilocano lang yung Ilocano at saka Bisaya lang ako dahil. Marunong na siya. Ako hindi natuto. Ayan. Ayan. Pangasinense Yung and San Fabian kasi. Yung ating mga taga Isabela, Outreach, Amen. Agyamanak, Tiapo, Diyos. Yes. Ang dami mo nang alam, Sister Ana, ha? Ano yun? Ano yun? Salamat sa good morning, salamat sa Panginoon. Agyamanak, Tiapo, Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ayan. And now, And now, tulad nga po ng ating mga and now, ano yung kantang yun? At the end is near. Ayan, purihin ang Diyos. Ayan, talagang nakakatuwa naman po itong ating series. Talaga pong masusi nating pinag-aaralan yung tinatawag nga po nating communicable attributes of God. Di po ba na pag-usapan na po natin itong mga nakaraan, yung holiness, kindness, goodness, oo nga. Self-control, ayun. Pero before po natin ipagpatuloy ito, basahin po muna natin ang memory verse of the week. Ayan, nabatatagpuan po natin sa Psalms 119 verse 75. Sabi po rito, I know that your judgments are righteous, Lord, and that you punished me because you are faithful. Ayan. Thank you, Lord. Yun po ang ating memory verse of the week. Ayan. Yun nga po. Nakakatuwa naman po na ating mapag-aralan sa itong attributes ng Diyos, di ba? Bagamat ito'y napakarami, kasi kung sisimulan natin talaga sa bawat event ng buhay, simula pa lang sa creations, ando doon na yung tinatawag nating communicable attributes of God. So, nakakatuwa din na maunawaan natin ito. Kasi understanding what the attributes of God means understanding God, di ba? And it helps us understand what we are. So, kung paano natin nakikilala ang Diyos, doon din natin makikilala kung sino tayo at kung nasa saan tayo. I-quote ko lang rin po yung sinabi ni Sister Jam kahapon, di ba? Sabi niya kasi kahapon, sa kanya kasi joy, ang kanyang topic. So, ang sabi niya kahapon, pagka-inas ka ng isang boss, ng boss mo, to do a task, give mo yung best mo kasi pagka ang resulta ng ginawa mo ay maganda, yung joy nung nag-utos sa'yo ay
umaapaw, same as yours na ikaw na nakatapos as fulfillment, di ba? So nakakatuwa, di ba? Kung iisipin natin, yung ating obedience sa ating Panginoon is the manifestation din kung sino si Lord sa buhay natin. Kaya ngayon pong araw na ito, ang pag-aaralan po natin is about peace, patience, and graciousness. So, unahin po natin si Sister Ana. Ano po yung sa'yo, Sister Ana? Good morning po uli mga kapatid. At ito po ako, salamat sa Panginoon at binibigyan ng opportunity na makapag-share sa ating lahat po. Ang akin po ay about patience. Kasama din po siya sa Galatians 5:22, di po ba? Fruit of the Holy Spirit. Kinuha ko po itong patience sa Psalms 40, verse 1-2. Sabi po doon, a song of praise. I waited patiently for the Lord's help. Then He listened to me and heard my cry. Verse 2 po, He pulled me out of a dangerous pit, out of the deadly quicksand. He set me safely on a rock and made me secure. Hinati ko po itong dalawa, verse 1 and verse 2. Kaya ako po muna ay aawit. Sabayan niyo po ako, Sister Maripas and Sister Tata. Sa verse 1 po, yung patience, kinuha ko po dito. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. In my troubles, I call to the Lord, and He answered me. Ayan, thank you Lord po. Ito po ay awitin ni Sister Sally. Kaya thank you Lord, Tita Sally. At salamat din Sister Tata and Sister Maripas. Ito pong Psalms 40 verse 1 po ay isang a song of praise ni David po para sa atin. At sa Tagalog nga po, awit ng pagpupuri. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghihintay. Ang aking panaghoy, Kanyang pinakikinggan. Thank you, Lord. Tunay nga po na sabi nga dito, what is the biblical meaning of patience? Kinuha ko po yon sa verse 1, yung amin pong inawit. Patience is the capacity to tolerate challenges or delays without getting upset. The ability to bear trials without grumbling. Mga kapatid, ito po yung isa sa pinakamahirap isa pamuhay. Kasi po sa araw-araw nating pamumuhay, salamat na lamang po sa awa at grasya ng Panginoon. Dahil sabi nga po, sabi dito, patience is also implies enduring or waiting. Suffering din po mga kapatid. In other words, for patience in the Bible are long suffering, makikita po natin yan sa Bible, endurance, and perseverance. Nakakatuwa po ang Panginoon dahil alam po ba natin na siya ang author of patience, mga kapatid. Pinagkaloob po itong patience na ito, sabi nga po, sa pamamagitan ng why patience is important to God. Bakit po napakahalaga ng pasensya? Sabi po natin, di ba, lagi nating hinihingi yung awa at grasya ng Panginoon. Lord, pasensya, pasensya, pasensya. Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, mga kapatid, we are dealing others. Una po, sa bahay, sa pamilya, paglabas mo, di ba, kapitbahay, kaibigan, kahit nga hindi natin kakilala, di po ba? Sabi dito, why patience is important to God. God wants to produce patience in us to slow us down and to show us how to trust in Him. Mga kapatid, laging slow down, di po ba? Meron po bang pasensya na, pwede po mga kapatid, kaysa magsalita ka, mas maganda na yung tiimbagang. Yung tinatawag po ba na tiimbagang, di ba? Parang, o kaya para hindi ka na lang magsalita, di ba? Parang, eto na naman,
Kagatlabi daw. Kagatlabi. Ayun, kagatlabi. O kaya mapapapikit ka na lang at magpe-pray ka. Lord, ikaw na po ang humawak sa puso ko. Bawal Di po kurot, ba? no? Bawal kurot. Bawal kurot. Kasi gumanti ka na noon, mga kapatid. Kasi ang patience, mga kapatid, ay sabi dito, Christ the example of patience. Sabi po sa 2 Thessalonians, nasusulat po sa 2 Thessalonians 3 verse 5, may the Lord lead you into a greater understanding of God's love, mga kapatid, and the endurance that given by Christ. Lagi po nating tatandaan, unang minahal tayo ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, kung paano igawad ng Diyos ang pasensya, ang patience po sa atin, ganun din po maigawad natin sa ating mahal sa buhay, sa ating kapwa, at higit sa lahat, mga kapatid, sa mga hindi kaibig-ibig. Mahirap po ba, mga kapatid? Parang ayaw na magsalita. Ganun na lang daw po. Alam niyo, mga kapatid, totoo po, mahirap. Pero sabi nga, sa patuloy na pag-aaral, sa patuloy na paghingi ng awat grasya sa Panginoon, ipagkakaloob yan. Kasi author nga po ng patience ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po ba tayo nag-aaral? Bakit po ba tayo nagsasaliksik ng kanyang salita? Di po ba? Ito ay para maipamuhay, para maigawad. Kasi po, mga kapatid, dahil sa ang Panginoon ang siyang author ng patience, madali po nating maigawad kasi alam nyo kung bakit. Kasi ikaw nga hindi ka karapat-dapat eh. Pero iginawad ng Panginoon. Yun nga po yung lagi kong prayer, mga kapatid, na sabi ko, Lord, hindi naman ako deserving para sa pagpapasensya mo sa akin. Pero sabi ko, eto pa rin ako namumuhay. Pero yung awat grasya na maibigay mo sa akin yung pasensya, maigawad ko rin po. Kasi yun nga po, sabi ko nga, di po ba yung dating pag-uugali, madali po ako mag-freak out. Yung konti pa lang ang sinasabi, nakasandaang salita na kagad ako. Yung po ba yung inihingi ko lagi, awat grasya. Pero salamat sa pag-aaral, ito nga po napunta sa akin, sabi ko, Lord, patience po talaga. Pero sabi nga, kung ano yung wala ka, yun ang pupunan ng Panginoon. Nag-uusap tayo kung anong topic natin. Oo. Sigurado ka kaya mo yung patience. Oo, di po Ganun ba? po talaga kami pag nag-aaral. Opo, pero sabi nga talagang hihingin mo, nung sinabi nga po sa akin ni Sister Maripas, ni Sister Tata na patience na lang ang meron. Sabi ko, patience, Lord. Ay, thank you, Lord. Kasi gusto ko, ako mismo ang makapag-aral netong patience at awat grasya, may isa puso at may isa pamuhay, mga kapatid. Sabi nga po dito, patnubayan nawa kayo ng Panginoon sa Tagalog po, upang lalo niyong maunawaan na kayo ay mahal ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Alam niyo po bang ang patience ay nasusubok sa mga pagsubok? Mga kapatid, di po ba lagi natin sinasabi, kakambal na natin ang pagsubok. Pero mas higit na mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kasi sabi po dito, God does not test us just for the sake of testing us. Hindi naman ibinigay ng Diyos yung pagsubok sa atin para subukin lang. May purpose po ang Diyos kung bakit tayo ay inaalaw niyang subukin, mga kapatid. Sabi pa po dito, but He tests us to teach us to walk in His ways. Mga kapatid, ang kanyang kalooban, isik natin, mga kapatid. At sabi pa, and to trust in Him. Pangalawa na pong binabanggit dito, pagtitiwala sa Diyos. Yung patience po, makukuha natin sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. At sabi nga po dito sa di po ba, patience is the author ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kinuha ko po yun sa Romans 15 verse 5. Now, may the God of patience and comfort grant you to be like-minded. Mga kapatid, like-minded po towards one another. According to Christ Jesus. Maging isip natin ang pag-iisip ng Panginoon. Minsan nga po, naririnig pa natin sa pasalitang pabalang, bakit? Ako ba si Kristo? Ako ba si Jesus Christ para igawad ko sa iyo ang pasensya? Minsan nakakalungkot po, parang
Hindi naman ako si Jesus Christ eh. Pag ako na si Jesus Christ, mga kapatid, ano pong sinasabi dito? Sabi po dito, grant you to be like-minded toward one another. Mga kapatid, kaya nating maigawad ang pasensya. Ngayon nga po, sa totoo lang po, ilan po kami magkakasama dito? 80 mahigit, mga kapatid. Iba-iba po kami ng pag-uugali, ng behavior, ng attitude, mga kapatid. Pero bakit kami pinagsama-sama ng Panginoon? To build a patience from us, mga kapatid. Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya po iginagawad sa atin ang pasensya, mga kapatid. He is patient with you, mga kapatid. With us. Patient is with us, mga kapatid. God is not slow in keeping His promise. Yung judgment, mga kapatid, yung pinag-aaralan natin, ito lang nakaraang linggo ni Pastor Alex po. Di po ba, judges? Si Lord, perfect judge, mga kapatid. He is fair and just, mga kapatid. Alam nyo, nalulungkot din po ako kasi nakapanood po ako ng nung sa Senate hearing na ito lang about yung hazing. Yung kung napanood nyo rin po, alam nyo mga kapatid, mga kabataan ang involved dito. At thank you Lord po na yung judgment di po ba, hindi yung kagaya nung unang panahon na kay Ananias and Sapphira, patay ka agad. Imagine niyo, magkano pinagbentahan? Tiyug! Patay ka agad. Mga kapatid, yung patience ng Diyos hanggang ngayon at hanggang sa mga kaapopan, ipararanas ng Diyos sa atin yan. Alam nyo, naiiyak din po ako dun sa namatay, sa hazing. Alam nyo kung ano yung gustong igawad ng Senate? Reclusion perpetua. Pero sabi nga, ayun po ay hearing, pinag-uusapan, at talagang matinding investigasyon. Pero sabi ko nga mga kabataan, sabi nga hukom, yung pag-judge ng Panginoon, fair and just sa atin, mga kapatid. Bakit tayo nananatili sa Panginoon? Hindi nga po tayo karapat-dapat, pero bakit tayo pinili at hinirang ng Diyos sa karamihan? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Yung pasensya, mga kapatid, ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga po dito, instead, He is patient with you because He does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sins. Mga kapatid, mahabang pasensya. Sabi nga, yung perfect judge ng ating Panginoon, yung pasensya sa atin ng Panginoon, napakahaba po yung grasya ng Panginoon. Kinuha ko po yan sa 2 Peter 3, verse 9. The Lord is not slow to do what He has promised. As some think, sa mga kapatid sabi po dito, the Lord is not slow to do what He has promised. Kasi, sabi po sa 2 Peter 3:9, gusto po niya, mga kapatid, na makapagbago. Di po ba? Humingi ng awat grasya, makapagsisi, mga kapatid. Kasi, ang pagwalang pasensya, saan nauuwi, mga kapatid? Saan nauuwi, Sister Tata? Trouble. Hindi big problem. Hindi po nalalayo dyan, mga kapatid. Kaya sabihin niyo po sa inyo, mga katabi, sa ating mga kapatid, He is patient with you. He is patient with you. Totoo po yan, mga kapatid. He is patient with you. Sabi nga po dito, ipinakita po ng Diyos dito kung gaano po yung pasensya na iginawad niya sa akin. Nung habang lumalaki po ako, Sister Maripa, Sister Beng, ipinapakita na po pala ng Panginoon, pinararamdam na po ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ni Inay na yung pasensya, kasi po di po ba yung naging buhay ko, naging buhay ng family namin, ng tatay ko. Alam niyo kung ano po yung laging sinasabi ni Inay sa akin na walang ibang magmamahal sa tatay mo kundi tayo. Galit na sa kanya lahat ng pamilya ng nanay ko, pero ang itinuturo pa rin sa amin ng nanay ko, huwag kayong magagalit, tatay nyo yan. Pinagpala kayo, naging tatay nyo yan.
doon ko na po na paramdam sa akin ng Panginoon yung pasensya sa pamamagitan ng nanay ko na itinuro na niya sa akin, pasensya ka sa tatay mo. Kaya thank you Lord na habang lumalaki ako, yung guidance ng nanay ko na pasensya. Kasi hindi naman ako pwede magpalit ng tatay. Di po ba? Hindi ko naman pwedeng ipagpalit sino bang pinakamayaman? Mga Henry C., hindi ko naman pwede ipagpalit yung tatay ko. Pinagpala pa rin po ako sa tatay ko. Kaya, thank you Lord dun sa patience ni Lord na maliit pa lang ako, itinuturo na po dito. Kaya, salamat kasi alam nyo naman po, di po ba yung itinuturo ni Tita Rian itong mga nakaraan natin, yung parang hinahalukay na yung bituka mo. Alam nyo, naranasan ko din po yun. At thank you Lord na talagang alam niyo po yung masasabi mo na salamat talaga, naging tatay ko. Kasi kung hindi siya yung naging tatay ko, hindi po ako mapupunta. Opo, binago na po siya. Alam niyo, ayun po yung isang pinakamaganda, Sister Maripas, Sister Tata, na talagang, ngayon nga po, talagang kung totoy bato siya dati, ngayon ay totoy puti kasi malambot na, pinalambot na ng salita ng ating Panginoon. At thank you Lord, yung verse 2 po, mga kapatid, doon ako sa verse 2. May awit din po ako dito, mga kapatid, pero konti lang, isang line lang. Yung verse 2 po kasi, sabi dito, sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at do'y inalis, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ito po yung buhay ko ngayon at salamat sa buhay na sa pagbabago ng tatay ko, higit sa pagbabago ko, mga kapatid. Proseso po, yung nakatayo sa batong buhay, si Kristo ang bato, nakatayo sa batong buhay. Nakatayo sa batong buhay, nakatayo sa batong buhay, si Kristo ang bato, nakatayo sa batong buhay. Ayan, thank you Lord po. Totoo po na tayo ay nakatayo sa batong buhay dahil si Kristo ay nasa sa atin. At si Kristo ang batong buhay, mga kapatid. At thank you Lord po. Sabi, what is the power of patience, mga kapatid? Ano po ba ang power of patience? The power of patience calls on us to reclaim, bawiin, mga kapatid, reclaim our time, our priorities, and our ability to respond to life with a firmly grounded sense of who we are. Patience help us receive great blessings in our life. Sabi po dito, it is the best gifts. Kung sabi nga po, kung naririnig po natin yung 4 P's, ito pong reward na to ng Panginoon sa pamamagitan ng patience na ibinigay sa atin ng Panginoon, may 4 P's din po siyang ibinigay sa akin. Wow. Oo, mga kapatid. Pagpapala po talaga ang 4 P's. Unang-una po, prosperity. Gustong-gusto natin yan, mga kapatid. Di po ba? Prosperity. Patience leads us to prosperity. There is a time of waiting before we can receive the reward of our labor. Sa James 5:7 po, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanamik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagang ang pagpatak ng ulan. Di po ba? Hindi naman pag tinanim, tutubo ka agad. Di po ba? Ganon din yung sabi dito, yung prosperity na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa James 5:7. Mga kapatid, wait lang, wait patiently, mga kapatid. Kasi sabi po dito yung mga magsasaka, yung mga farmers, di po ba talagang aararuhin, lalagyan ng tubig, tapos makikita na natin, sisibol na at iniintay po hanggang sa pag-ani. Many people miss prosperity and success in their life because they lose patience when their labor does not give immediate results. Yun po ang pinaka mahirap po sa atin. Hindi tayo naghihintay ng result. Kagad,
gusto kagad natin yung Yes, result oo. na andyan na kagad. Di po Instant. yes, kasi may instant noodle, Yeah. may instant, yung mga food natin Coffee. ngayon, instant Instant na. coffee. Mga kapatid, sabi nga, dinidevelop dito ng Panginoon yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kagaya nga po nung sinasabi, di po ba, yung pananabik ng kanyang sa kanyang bukirin at minamatyagang pagpatak ng ulan. Biruin nyo, habang lumalaki minamatyaga ng mga magsasaka. Ganon din tayo, mga kapatid. Habang nag-aantay tayo, mga kapatid, minamatyagan tayo ng Panginoon. Kung hanggang saan tayo magtsatsaga para sa kanyang pagpapala. At pangalawa, mga kapatid, bisa ko na mga kapatid, persecution. Ito ayaw ng mga tao. Patience help us to endure persecution and tribulation. We live in a world where God's children are facing increasing persecution. Facing increasing persecution even from friends, neighbors, and colleagues. Mga kapatid, di po ba? Ano yung pinakamahirap? Kasi ang bully yan eh. Oo. Pinakamahirap, Sa panahon mga kapatid, ngayon, bully kasi yung sa tawag family. dyan. Yes. Ayun ang pinakamahirap Bully yung talaga. sa family. Bully talaga. Sa Luke 21:19, sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Mga kapatid, Luke 21:19, sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kaya pasensya. Hahaba ang buhay nyo, mga kapatid, pag meron tayong pasensya. Kaya nga po, mabili yung tinapay na pasensya eh. May pasensya pong tinapay. Romans 12:12, Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Meron pa po, James 1:3, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Testing, trials, sufferings, inaalaw yan ng Panginoon sa pamamagitan ng paano tayo Ng patience. Yes, di po ba? Yung patience, paano natin igawad. Sa 2 Corinthians 6:4 po, sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Mga kapatid, ito po yung sinasabing di po ba? Ito yung pinakamahirap. Kristiyano ba yan? Worker ba yan ni Lord? Di po ba parang, Lord, wala kaming transpo. Ano ba naman yan? Ang layo-layo. Tapos 45 pesos lang ang ibibigay. Tapos ganito lang ang, ang layo, parang outreach na rin. Mga kapatid, nasan yung pasensya na itinuturo sa atin ng Panginoon? Alam natin na, sabi nga, yung pasensya na iginagawad ng Panginoon, sa mga maliliit na bagay, doon tayo nasusubok, mga kapatid. Sa maliliit na bagay, doon tayo sinusubok at inaalaw ng Diyos yan para ipakita, totoo ka bang Kristiyano? Kahit sa pananalita, sa pagre-react, Kristiyano po ba yan? Di po ba? Minsan naririnig natin, minsan papatawag tayo, "Hoy, may nag-ano sa'yo. Reklamo? Parang hindi naman po meron lang nagpapatawag ng pansin. Kasi bakit kaganyan? Di po ba? Parang hindi po sarili natin ang ipinapahiya ang Panginoong Hesukristo. Kasi tinawag tayo, pinili at hinirang po sa karamihan. Pero salamat sa awat grasya ng Panginoon, mga kapatid. Proseso. Pero dahil sa pagkakamali na yon, natututo po tayong lahat. Thank you, Lord po. Sabi nga po dito, we should not retaliate in anger and vengeance. Patience help us to endure persecution with love and peace, mga kapatid. Sabi dito, we should not retaliate in anger and vengeance. Minsan may sinabi ka lang, good morning. Ano maganda sa good morning? Anong maganda? Di syempre hindi ka na Minsan nga din po, dito lang, ako din po, mga kapatid, sa kitchen. Ayan. Minsan talagang, minsan nasusubok. Kasi kakain, wala pang ganito, wala pang ganyan. Aalis na kami.
Alam nyo talagang mapapasalit, konti lang mga kapatid, pero yung conviction mo, grabe, sabi ko, bakit ako nakapagsalita ng ganyan? Pero sa alam ko namang ako ang tama, pero hindi sa tama o sa mali eh. Ikaw pa rin ang tinuturuan paano mo igawad. Hindi mo ba alam, baka mamaya pagod na yung mga tao. Hindi mo alam, madaling araw pa lang, nagluluto para sa'yo. Mga kapatid, ikaw ang dinidil. Alam nyo, hindi natatapos. Yun po yung naturo sa akin. Kapon lang. Oo, Kapon namalengke, lang. naghugas, Oo, walang tubig. Kapon lang, mga kapatid. Wala nga tubig, di po ba? Nag-ipon Kapon pa eh, lang. Alam nag-ipon mo, pa. hindi ako umalis nang hindi ko nasabihan ng I love you. Amen. Mga kapatid, I love you. At napakalaking biyaya po sa akin. Ano pong gusto natin? Ikaw ang inuunawa o ikaw ang umuunawa? Di po ba pag ikaw ang inunawa, sabi Pero yung doon reaction ay... nung nasabihan mo, may patience yun, di ba? Oo, sabi ko, I love you. Sabi niya, sabi sa akin, no, Oh, di ba? Ikis daw ako. Alam niyo, nakakatuwa kasi ikaw ang tinuturuan ng Panginoon. At thank you Lord nga na sabi dito, patience help us to endure persecution with love and peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka talaga ng pag-ibig. Sa akin yun. O, kay Ate Beng yun. Oo. At ang pangatlo, promises. Ito, gusto na. Patient help us to inherit and enjoy the promises of God. Hebrews 6:12. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Matyagang naghihintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Ilang taon po si Abraham bago magkaanak, di po ba? Sila ni Sarah. Hebrews 10:36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang ipinangako. Ayan. Therefore, patience help us to wait and inherit the promises of God. Sabi, hindi babalik ang pangako ng Diyos sa Kanya nang hindi nagaganap ang layon sa atin. At ang pang-apat, ito yung ayaw natin, persecution. Patience help us to reach perfection and maturity. Luke 8:15. Perfection. And maturity. To reach perfection and maturity. Luke 8:15, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang mga pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ayan, thank you Lord. Pagtsatsaga pa rin po mga kapatid. At thank you Lord po. At ang conclusion ko, Colossians 1:11. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis mga kapatid na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Kaya thank you Lord po sa pagtawag sa akin ng Panginoon, pinili at hinirang niya. Kaya nga po yung word ko sa Isaiah 43, yung calling ko po, 1-5, do not be afraid. Di po ba? Kanta natin yan. Kanta ni Tita Ria, do not be afraid. I will save you. I have called you by name. You are mine. Thank you Lord. Ang reference ko po, the Bible reference, Companion, at saka po Thompson. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun po sa ating pag-aaral tungkol sa patience. At nakakatuwa naman po kasi habang dinidiscuss niya yung patience, dun po pumapasok yung graciousness. Ayan, dun po sa ating pag-aaral na sa akin naman po na-assign ay graciousness. Basahin ko po itong Exodus 34 verse 6. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ayan, thank you Lord. Nakakatuwa kasi kung papansinin natin yung sharing ni Sister Ana, on the process, makikita po natin na yung parang synonym din ito, yung graciousness. Napakalawak po nung tinatawag na graciousness. Alam niyo po yung attributes of God, the communicable attributes of God, isang bundle po yan parang buy one take all. So nakakatuwa na pag-aralan natin. Tulad nga po dito sa, binasa ko nga sa Exodus 34 verse 6, na sabi nga po dito, God describes as gracious. So to be gracious means you are kind.
courteous, and even delightful. Nung binabasa ko, nung inaaral ko, gracious din pala yung delightful. Ano ba yung delightful nga ba? So example po dito yung parang, yun nga, yung nagalit, di ba? Halimbawa, yung sinabi kunin ko na lang yung example ni Sister Ana, nung situation sa kitchen na pagdating niya, wala yung ina-expect niya. So, iba yung naging reaction niya, naging negative. So, in respond naman dun sa isa, naging gracious siya. Kasi, hindi siya nag-retaliate. Yun nga yung binabanggit din niya kanina sa patience, yung meaning, di ba? Hindi nag-retaliate. So, ang meaning nun, pumapasok yung tinatawag na graciousness, na isa ring attributes ng Panginoon. So, sabi nga, someone who is gracious is an enjoyable person to be around because they bring light and life to others. Yun yung mga taong hindi nga, yung pinag-aralan natin kay Sister Ria, yun yung mga taong hindi toxic or yung kayang i-extend yung kanyang patience dun sa toxic people, di ba? So, iyon yung tinatawag na graciousness. So, ito nga, gracious is to be forgiving. O, isipin nyo, napakalawak, di ba? Forgiving, merciful, and compassionate. Dito kasi, usually kasi sa isang kumpanya, nagkakaroon 'di ba ng minsan may mga violation, 'di ba? Naalala ko nga yun sa amin nga ni Brother Elmer nung nagda-drive siya ng motor. Matagal na siya nagda-drive ng motor, nabasag yung kanyang salamin. So, yung proseso noon, talagang lagi siyang nahuhuli na before pa that nahuli siya dun sa wala siyang nakalimutan niya yung ID niya. So babaklasin na yung plate namin, pero yung grasya ng Diyos di ba? Ina-extend sa amin yung grasya ng Diyos na hindi inalaw yon. So pinatawad siya. So sabi nga dun sa pag-aaral natin, di ba? Gracious is to be forgiving, merciful, and compassionate, di ba? Ganun tayo mga kapatid, ganun din tayo na tinanggap natin. Naalala ko rin, ma-share ko rin po sa inyo mga kapatid. Sabi ng iba, when you come to legalities, wala daw grace. Hindi po yun totoo mga kapatid. Actually, when you go into legalities, kasi syempre, tulad yung sinasabi, may hearing. Kaya po may hearing, dun pa lang pumapasok na yung graciousness. Kung sa mundo ginagawa yun, series of hearings, dun yung process nung tinatawag na gracious. So, tapos nagkaroon ng verdict, nagkaroon na verdict. Ano ba yung verdict sa Tagalog? Hatol. Yun, naibigay na yung hatol. After the hatol, minsan sabihin, naku, napakawala naman itong puso. Or sasabihin, napaka-gracious naman ang verdict nito, ng hatol nito, kasi hindi ganun kalala yung kanyang verdict, di ba? Makikita mo doon, kapag malala naman yung hatol, sasabihin, hindi gracious. Pero, nakakatuwa si Lord kasi mayroong tinatawag na Court of Appeals, di ba? Doon pinoproseso naman yung pag-apila doon sa ina-expect mong ungracious na verdict ng isang judge. Tapos kung halimbawa naman yung maganda naman yung resulta, yung verdict ng judge, ang favor naman nasa iyo, andun pa rin yung tinatawag na graciousness. Iyon yung pag-uusapan din natin. Actually, iba yung example ko ng graciousness. Ito yung tungkol sa isa pa example ko ng graciousness. Yung sa opisina, nagkaroon ng violation, nagkaroon ng suspension, and yet hindi siya sinuspend o hindi siya terminate kasi naalala ko sa amin sa justice kasi sa Witness Protection Program, siyempre, kami yung nagsisecure ng witness. Unang-unang grave offense na possibility na mangyari. So, pinagbabawal na makipagrelasyon ang witness sa security, sa intelligence officer. Bawal na bawal yon. And yet, merong hindi maiwasang pangyayari na nagkakaroon kasi kasama mo 24 hours namin kasama ang witnesses. So, meron kaming mga safe houses. Parang nasa bahay lang talaga. Tapos paglalabas kami, kasi may assign kami, 3:1. So, 1 witness para sa 3 intelligence officer. So, pag ang isa doon, nagkagusto doon sa witness, tapos nabunyag, grave offense na yon. May tinatawag kaming board. Binoboard yung security, yung intelligence officer. So, ang mangyari sa kanya, it's either
actually grave offense. Pag sabing grave offense, no more grace na yata yun di ba? So tatanggalin siya, ite-terminate siya. Pero merong gracious pa rin yung judge namin dahil ang ginawa niya, kinonsider yung kanyang ilang years of performance as intelligence officer. So ang ginawa lang sa kanya, pinapunta lang ng iwahig, o di ba? Iwahig. Hindi, tinanggal siya as intelligence officer, pero may trabaho pa rin siya, di ba? Yung mga ganun, ando doon yung process ng graciousness. So tayo nga bilang mga mananampalataya, mapalad tayo. Actually, hindi lang sabihin mo na gracious si Lord sa mga mananampalataya lang. Hindi, mga kapatid. Kahit sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ganun igawad ng Panginoon ang grasya at awa niya. Kasi ganun din tayo before. Diba? Wala pa naman tayong relasyon sa Panginoon eh. Pero nung natagpuan niya tayo at nakilala niya tayo at kinilala natin siya, naunawaan natin yung graciousness ng Panginoon na kung saan natanggap natin. So tayo bilang mananampalataya, ano ang responsibility natin? Diba? To share din with others kung ano po yung ating natutunan, ating natanggap, iyon din po ang ating igagawad. So ito nga po. So when God calls Himself gracious, what He means is that He sees us as a treasure. He delights in us regardless of our status or behavior. Yun nga, sabi ko nga, dahil recipient tayo ng graciousness ni Lord, we are also expected to extend it to others. Bagamat mahirap, sabi nga, mahirap yung proseso, pero dahil nga syempre, yung motivation mo, na natanggap mo, nakakaiyak, di ba? Kasi pag natanggap mo, na-receive mo hindi mo lang sosolohin, hindi mo ipagdadamot, so igagawad mo rin. Para mas lumawak yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, di ba? So, understanding graciousness. Dito po, merong iba't ibang pagkakagamit ng salita sa Bible at magkakaiba ang meaning. So, graciousness po as beauty, di ba? Noun, i-consider po natin sa figure of speech o parts of speech, yung noun, verb, adjective, adverb, ayan po. So yun, graciousness as beauty. Ginamit po ito sa Proverbs 3 verse 22. Sabi dito, so shall they be life unto thy soul and grace to thy neck. Binanggit po to ni Sister Jess kahapon, kung maalala nyo, yung ikikwintas daw po. Yun yung God's wisdom, di ba? Sabi dito, an ornament of grace, di ba? Sipin mo naman, di ba? Pag may kwintas ka, may hikaw ka, di ba? Pag may kwintas ka, maganda, di ba? Nakakahikayat, napapansin. So, pinapaalala rin sa atin dito ni Lord na let's wear as necklace itong grasya, itong God's wisdom. Kasi tulad nga ng sinabi ko, yung ating pag-aaral na communicable attributes of God, bundle yan. So, magkakasama yan. Connected yan. So may chain reaction pong tinatawag dyan. When you go into patience, merong process ng graciousness, meron pong peace, yun nga po, di ba? Yung kindness, goodness, so ganun po. So dito rin po, ginamit po rin tong graciousness as beauty bilang noun, na ang root word po nito ay grace nga po pala. At ang Hebrew meaning po nito, ang Hebrew word po nito means hen. Kumbaga yung spelling po, K-H-E-N. Importante rin po nating malaman yung Hebrew meaning or Greek words ng mga salita na ginagamit sa Bible kasi iba po ang definition nito. Halimbawa po yung love, di ba? Meron tayong agape, meron tayong eros, importante rin pong magkaroon tayo ng differentiation dito sa mga words na ginagamit sa Bible para mas higit po nating maunawaan. So sabi po dito, sa graciousness as beauty, it is anything that induces favorable response or something we find ourselves drawn to. Tulad nga po nung kwintas, nahihikayat ka, nagagandahan ka. So, iyon po yung pagkakagamit. So, sasabi naman po dito sa Psalms 45 verse 2, you are the most excellent of men and your lips have been anointed with grace, since God blessed you forever. Ito po yung sa wedding song po. Sabi dito nga, yung ating pong mga lyrics na mga awitin po natin, may grace po yan.
At ang grace po na ginamit dyan ay noun, yung beauty. The poet's lips create beauty when he uses them for his poetry. Tulad po ng mga words at linya na inilalapat natin sa ating mga awitin, di ba? Andyan po yung tinatawag na grace. Sabi po nga dito, this grace or hen are describing beauty, elegance, and things worth treasuring. And to find grace is to find treasure. So pagka natagpuan po natin ang grace, natagpuan din po natin ang kayamanan. So pangalawa po, graciousness as favor. Ito nga po yung sinasabi na favor. Si Joseph po, di ba, siya ay slave. Si Joseph the dreamer, di ba? Joseph was a slave who found grace in the eyes of his master Potiphar, di ba? Nakakatuwa. Sino ba si Joseph, di ba? Alipin siya, pero hindi siya tiningnan ni Potiphar na isang alipin, kundi Potiphar saw him worth delighting. Talagang namangha because Yahweh was with Joseph. Pag nasa iyo na yung grace, talaga namang nagniningning ka tulad ng kwintas, tulad ng isang awitin, di po ba, di ba? Nahihikayat, di ba? So makikita po natin dito yung Potiphar's favor towards Joseph came in the form of putting him in charge of his household and entrusting all of his assets to him. Di po ba nakita yung gracious eyes ni Potiphar kay Joseph na nag-lead sa kanya to handle yung business o yung gawain ng buong Ehipto. Talagang nakakatuwa. Isa pong example po nito ay yung si Boaz, di ba? Nung pinag-ano si Ruth, dinala sa field tapos hinayaan siya. Tapos sabi sa kanya ni Ruth, "Why have I found grace in your eyes that you should notice me since I am a foreigner," di ba? Sabi dito ni Ruth, sa Ruth 2 verse 10 po iyon. Makikita po natin dito sa grace, the person of lower status will be treated with higher regard than their true position would necessitate. Di ba nakakatuwa na yung grasya, pag iginawad mo, no matter how position, anumang attitude, anuman ang posisyon mo, mayaman, mahirap, professional, non-professional, pero yung tingin mo dun sa mga taong nakakasalamuha mo, yaman, naggagawad ka ng grace, sabi. Iyon na nga yun, sa number 3, yung grace as action. So, kung yung kanina ay noun, hen, sa Greek, sa Hebrew word, ito naman po sa grace as action word, verb, ay Hanan. Actually, ang spelling po niya, K-H-A-N-A-N. It pronounced as Hanan, silent K po. Kaya medyo madali siyang kasi kung babasahin mo yung word, kanan pero silent K po, so naging siyang Hanan. Parang playing, gano'n, hindi po ba ito? So action word niya is Hanan. So ginamit naman po ito nung kay Esther naman po, nung nakiusap siya dun sa king para i-spare from distraction yung kanyang mga kalahi, di ba? Tapos dito naman, actually, hindi naman obligated yung hari para igawad sa kanya. And yet, na-grant yung kanyang request na hindi ubusin, hindi patayin yung lahi niya. Kaya, ando doon yung tinatawag na grace as action as showing favor. Tapos dito rin naman po yung grace as an adjective. Ito po, ang Greek word naman po as an adjective nung grace ay hanon. Spelling po naman niya ay K-H-A-N-U-N. So, dito po ginamit yung gracious. God is gracious. Dun po sa una kong binasa sa Exodus. So, God is gracious. Sabi nga po dito, God consistently looks upon humans with favor. God treasures us. Totoo po. Talagang from the start, from His creation, treasure niya tayo. So He doesn't, so as we go on sa habang tayo
namumuhay, nagpapatuloy sa ating buhay, patuloy pa rin yung graciousness ng Panginoon, lumalawak pa rin. Tulad ng mga Israelites, di ba? Minsan naging ganyan din tayo, tulad ng mga Israelites. We murmur, we rebel, we kill, we steal, lahat, pero ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos, dun pangalan sa mga una nating ninuno, di ba? Yung mga Israelites nung bumabiyahe, grabe yung graciousness ng Panginoon. Ibig sabihin, yung nagta-travel sila para lang lumayo sa Ehipto, di ba? Andun yung fire to protect them. Andun yung food to sustain them. Andun yung water para palakasin sila. Binigay ng Panginoon. Ganun ka-gracious. And yet, yung mga tao, kahit tayo at this moment, reklamador tayo, pero grabe yung Panginoon, no? Ganun na lamang. So, kung tinanggap natin yun, bakit hindi natin ibigay sa kapwa natin, mga kapatid? Kung nararanasan natin yun, bakit hindi natin igawad sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga hindi natin kakilala, kahit hindi pa sila kahit hindi ka ibig-ibig, kahit hindi pa nila nakikilala ang Diyos, wag natin ligyan ng separation yung pagiging righteous mo, yung pagiging maka-Diyos mo, sa sinasabing, walang ganon kapatid, walang ganon, kaya mag-iingat tayo. So sabi nga, we don't deserve to be favored. So despite of that, God is gracious. Sabi nga, wonder of wonders when we consider the attributes of God, incommunicable and communicable, we are assisted in knowing, loving, worshiping, and imitating the God in His image we are made. Nakakatuwa naman po, di po ba? At let us continue. In-encourage ko po kayo mga kapatid, patuloy po tayong mag-aral kasi nakaka-excite. Actually, nagbabasa rin po ulit ako ngayon ng Bible at talagang na-excite po ako. Para siyang Korean novela. Actually, nagpalit na ako ng Korean novela kasi wala nang mga hari-hari sa palabas ngayon eh. Doon sa Bible may mga hari pa kaya natutuwa akong basahin. So, di ba? Let us continue to seek God first and to know and adore the glorious attributes of God. For in knowing God truly, we are protected from error. Sabi nga, di ba, tulad nung sa patience, kapag may patience ka, ma-avoid mo yung big trouble. So, yun, we are protected from error and impelled to worship God more fully. Diba? Kaya nga sabi ko nga, diba, nung umpisa pa lang, aalamin mo, kailangan nating maunawaan ng Diyos para malaman natin kung sino tayo, diba? So, ito po yung aking pong scripture sa panghuli. Sabi po dito sa Psalms 103 verse 8 to 10. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our inequities. So yung patuloy po nito, kakantahin po namin. Yes. Yung mga sumunod na scripture po nito. Thank you, Lord. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. Oh, my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul. And do not forget, how kind He is. And thank you, Lord. Amen. Para po sa ating pagpapatuloy muna, igawad po natin ang grace. Sa mga may birthday ngayon, Amen. today Happy is March birthday. 10, 2023. Happy birthday po kila Sister Fatima Guadenia. birthday pala ni Cab. Happy birthday, Cab. Happy birthday, Sister Fatima. Sister Ayang Cantos. Brother Timothy Neo.
Sister Shinley Gitanes, Brother Charlie Pehi. and Brother Mark Shapo. Ayan. And belated Belated. happy birthday, Sister Betty Alcantara ng ating Talisay Outreach. Happy Ayan. birthday, mga kapatid. Happy birthday po, mga kapatid. Happy birthday, mga kapatid! Happy Ayan. birthday Happy birthday po. Joy po, and talagang i-celebrate po nyo yan. Kasi sabi nga ni Jam, once a year lang po yan. So be happy and enjoy. Thank you, Lord. Amen. At ngayon naman po ang ating new song of the week, Jesus. Composed by Minister Ed Galietes, arranged by Brother S.J. Garcia, and interpreted by Minister Arnold Pangilinan. Ay, ito. Sabayan po natin, mga kapatid. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus. Wala kang katulad, wala kang
Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad, itataas kita, itatanghal kita, pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad, itataas kita, itatanghal kita, pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Ayan, thank you Lord, Brother Arnold, Thank you, sa Lord, Jesus. Brother Arnold. Wala kang katulad sa ating new song of the week. Ayan, thank you Lord. So, Pagpatuloy na tayo. patuloy na Ayan. tayo. Nagkaroon ka Ate ba Beng, na? meron ka ba So, niyan? Siya po thank ay you, Lord. Binigyan ako ng patience. Nagkaroon At ka ng binigyan ako ng grace grasya na Kaya, para at magkaroon ka nagkaroon ng ng kapayapaan. So, patuloy po tayo mag-aral. Pasok, Ate Beng. Meron pa tayo, mga kapatid. So, ito na po yung sa akin, yung kapayapaan or peace. So, alam ko, lahat ba tayo may kapayapaan, mga kapatid? Amen. Sana nga lahat, So, at mga nakikinig sa atin. Nakakawala na kapayapaan. Meron ka pa. Sa awat grasya ni Pas Lord. ang name mo, di ba? At oo, kasi dahil pas ang pangalan ko, Spanish word po kasi ang pas, na ang ibig sabihin yan ay peace. So, dapat maging ako ngayon. kaya Ate Beng, Ate Peace na ang Peaceful. tawag sa'yo. Ate Peace. So, yan po talaga ang ibig sabihin ng pangalan ko. So, dahil po ang peace po ay hindi siya basta-basta nakikita. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Ito'y hinahanap ng maraming tao, itong kapayapaan. At sa minsan, napapalagay sa mga maling, natatagpuan sa maling lugar ang kapayapaan nila. Kagaya rin natin noon. Kagaya ko noon, akala ko matatagpuan ko ang kapayapaan sa mga kaibigan, sa pag-iinom, sa clubbing. Pero hindi pala yun ang totoong kapayapaan. Ang iba ay nahahanap sa pagsusugal. Ang iba sa mga barkada, kaya yung hazing na sinasabi ni Sister Ana, na news ngayon, yung mga bata, bakit nasasali sa ganun? At ba't nila pinapayagan na maging ganun? Anong hinahanap nila? So maraming mga tao hanap ng kapayapaan kung saan-saang lugar, hindi matagpuan. Ganon din tayo noon nung wala tayo sa Panginoon. Kasi ang kapayapaan ay matatagpuan in the person of Jesus Christ. Isaiah 9:6. Kung basahin ko lang. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Kay Jesus lang matatagpuan, mga kapatid, ang kapayapaan. Huwag na tayong maghanap kung saan-saan pa. Kaya kami, hanggang ngayon, awat grasya ni Lord, ay nandito sa gawain. Bakit?
Dahil dito na namin natagpuan ang totoong kapayapaan nung natanggap namin si Hesu Kristo sa aming puso't isipan. Hindi na, wala na yung kaguluhan ng isip. Natagpuan na namin ang totoong nagbibigay at puno ng kapayapaan. None other than our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ito yung nag-umpisa nung panahon ng ating unang magulang. Alam naman natin na sila nasa Garden of Eden, na where everything is beautiful, satisfying, everything is good, provided. Ang sarap-sarap ng buhay nila doon. May fellowship with God, peaceful fellowship with God. Ang Diyos bumababa, nagkikipag-usap sa kanila. Pero isa lang request ni Lord, wag nilang kainin ng puno ng mabutit masama. Pero sinuway nila. Sinuway nila. So, nagkaroon ng enmity between God and man. They were, pinaalis sila sa, where they are experiencing such wonderful peace sa lugar na iyon. Tinakwil sila. At nasira ang relasyon ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan. But thank be to God, our Lord Jesus Christ, our Savior, na because of Him, when He died on the cross, diba, na-restore ang relationship natin sa Diyos. Na dapat ay wala talaga. Sirang-sira, wala na. Kaya kailangan sacrificial death of His Son Jesus Christ para ma-restore ang relationship ng tao sa Diyos. Thank you, Jesus, for that. And because of that, sa Romans 5 verse 1, sabi doon, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So it's so beautiful. Napakaganda. We receive it through His Son, Jesus Christ, the peace that we are experiencing today. Amen. But we now have this peace. We now have this peace, but we must maintain this peace. Ano ang makakaalis ulit ng kapayapaan? Kasalanan. So kung ang kasalanan makakapagpaalis sa atin muli sa ating right relationship with God, tandaan natin, God hates sin. He hates sin. The only thing that can separate us from God is sin. So we too must hate sin. Pero minsan, bakit minsan, di ba, wala kayong kapayapaan? Di ba sabi, baka dapat mag-search your heart ka. Yes, 1 John 1:9. If you confess your sins to God, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we want, laging ang buhay natin mapayapa, masaya, kagaya ng sa Garden of Eden, na wala ka nang hahanap-hanapin pa, wala ka nang hihilingin pa, then huwag tayong gumawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. And if this happens, because we are still human, then we go back to God and ask for forgiveness. Hingi tayo ng tawad. Kasi kahit anong dumi, di ba nabanggit ni Sister Rian sa Isaiah 1:8, kung gaano mang kapula sa kasalanan, 1:18, Isaiah 1:18, gaano mang kapula ng ating kasalanan, kayang-kaya niyang gawing maputi. So, kayang-kaya ni Lord linisin kahit anong dumi ng kasalanan natin. Kahit gaano ka nakalugmok sa kasalanan, kayang-kaya ka pa rin ni Lord hanguin. Pero kailangan lumapit tayo sa Kanya, himingi ng tawad. At hayaan natin siyang ayusin ang ating mga buhay. Sabi pa nga dito, in 1 John 3:6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Ang mga nagpapatuloy, sinasabi natin na kay Kristo tayo, hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi kung anong ayaw ni Lord, hindi natin gagawin. Sin grieves the heart of God. Umiiyak siya. Nasasaktan siya kapag nagkakasala tayo, hindi siya natutuwa. Kaya dapat din, tayo, hindi tayo natutuwa sa kasalanan. Hindi rin tayo nagko-continue sa kasalanan. Konting inis,
agad ng tawad. Ngayon, sinabi ni Sister Ana kanina, di ba, agad-agad makipag-restore ka ng relationship. It's not about us. It's about Jesus. We have Jesus. He is the most important person in our life. Wala nang hihigit pa. Peace is a state of so let's see. Hindi pa pala yan. So we have peace with God because of our Lord Jesus Christ. And because of Him then, we have peace within. So thank you, Lord. Maiksi lang naman tong word na to. Kaya pala maiksi. So thank you, Lord. So we have peace within because of our Lord Jesus Christ. Alam ko lahat tayo na-experience ito, na itong kapayapaan na ito na di malirip. Hindi masukat, hindi ko makaya ng kaisipan itong kapayapaan to. Hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero alam mo, galing kay Lord. Kaya lang, yung bang ang isip mo, ang saya-saya lang, ang puso mo, kahit na ito napakaganda, ano ba ang ibig sabihin ng kapayapaan? In Hebrew, shalom means wholeness, completeness, harmony of life. And in Greek, eirene, inner well-being. Peace is a state of tranquility, quietness of spirit that transcends circumstances. So kahit ano nangyayari sa paligid, hindi ka basta-basta natitigatig. Oo, minsan talagang natutumba ka, pero pag bumalik ka kay Lord, nga pala, dyan si Lord, bakit ako matatakot, bakit ako mangangamba? So bigla-bigla din, dyan ang kanyang mga salita, nag-a-assure sa atin. Di ba nararanasan natin ang kapayapaan? Ang sarap. Ang sarap ng may Kristo sa puso. Kaya, sabi dito, ito ang example dito, yung na-example na dati sa atin, yung ibon na isang painting na consider kasi ang hari ng pinaka-the best o contest, ang hari, ng pinaka-the best na maipoportray ang peace. Ang isa, so dalawa ang napili, ang isa ay a lake, a peaceful lake, clouds, napakapayapa-payapang tingnan. Sobrang tahimik at maganda tingnan. Pero mas nagulat ang lahat dahil ang pinili ng hari ay yung lagasgas ng waterfalls na talagang akala mo napakalakas ng pagbagsak niya. Pero dun sa gilid-gilid lang, nakita mo ang isang ibon na humuhuni pa, na parang hindi niya iniintindi ang nangyayari sa paligid niya. Yan ang isang picture, larawan ng isang kapayapaan na dapat yung mga Kristiyano ay ganun tayo. Na kahit na, di ba nagka-COVID? Oo, minsan nagkakaroon tayo ng takot. Pero ano nangyayari, na-assure tayo na andito naman si Lord kasi andyan yung pangako niya, hindi na tayo iwan o pababayaan. Agad-agad, bumabalik yung kapayapaan sa atin, di ba? Dito nga sa Philippians 4:6 and 7, don't worry about anything but in all your prayers ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. His peace will keep our minds safe. Ay, grabe nga yan. Kaya ngayon magtataka ka, bakit ka mapayapa kahit marami kang problema, maraming bayarin. Bakit ka mapayapa? Kasi andyan si Lord Yung kanyang kapayapaan, keeping safe our minds from worry, from being anxious, from being angry. Kaya, kapag si Lord nandyan, ano man yung mga dumarating, kapag pumapasok ang negative, palitan natin. Kaya nga sa Philippians 4:8, fill your minds with those things that are good, things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Ayan. So, let the peace that comes from Christ rule in our hearts. Kaya kailangan lagi ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa puso't isip natin. Kasi, how do we obtain this ba? Na lagi tayong may kapayapaan sa buhay. Dahil talagang may mga dumadating na circumstances na talagang minsan mababagsak ka mananakaw yung peace mo Pero how do we maintain this? Kasi kailangan, na kay Kristo na tayo. So yung isip natin kailangan nababago na rin. Hindi na tayo nag-aalala, hindi na tayo nagagalit. Kasi magrarab yan ang ating kapayapaan, and don't allow it. It's a sin. And God hates sin. Anything that will separate us from God,
alisin po natin yung mga kaisipang hindi magaganda. Yung mga ginagawa pa nating hindi maganda, instead of meditating on God's Word, nagme-meditate tayo sa mga malalaswang palabas. Ano ang ipinapasok natin? Ang mga pinapasok natin sa tenga natin, ang mga hindi magagandang bagay na chismis na pumapasok din sa puso natin. Careful, because these things can rob us. Huwag natin hayaan. Minsan darating si, knock, knock, who's there? Chismis, may balita ako sa'yo. Ay ba yung doorbell? Marites. Marites to. So, slam the door. Bug! Slam the door. Huwag naman, no? Baka matamaan ang ulo. So, sabihin lang natin, ganun ba? Ganun. And then, let go na. Wag, kumbaga, Extend mo yung grace dun eh. yes. Ang ano din dyan, huwag isasala natin. Hindi lahat ng mga naririnig natin, nakikita natin, ay makakatulong sa atin. Minsan nakakaalis ng kapayapaan. So, isasala natin at huwag na nating i-entertain pa. So, sabi nga, what should we do? We must meditate on His words, change our thinking, trust in His promises, sing psalms and sacred songs, be filled with the Spirit of God. And God's peace, which is far beyond understanding, ay lagi tayong punong-puno, filled to the brim, at wala nang makakapasok na pwede nating mawala sa atin ito. Higit sa lahat, huwag na tayong gumawa ng mali, ng kasalanan, because this will separate us from God. So remember, let the peace of Christ rule in your heart. Last song po namin. Let the peace of Christ rule in your heart. Let the peace of Christ rule in your heart. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Amen. Thank you, Lord. So, ang ating buhay ngayon, nakaugnay kay Kristo, ang mapa sa atin lagi ang kapayapaan ng Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sister Thank you, Anna. Lord. At tayo po ngayon ay mananalangin na mga kapatid. Salamat po sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Papurit pa salamat po ibinabalik namin sa inyo sa oras na ito. Lahat po ng aming napakinggan, narinig, Panginoon, maisa puso at maisa pamuhay namin sa pangaraw-araw. Wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa inyo, Panginoon. Patnubayan, gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, palagian niyo po kaming hawakan na inyong mapagpalang kamay. Ang pag-ibig niyo na laging nag-uumapaw sa aming mga puso, ang siyang maigawad namin sa aming mga kapatiran. At Panginoon, tulungan niyo po kami na ito ay may gawad ang grace, ang peace, higit ang patience, Panginoon, sa aming mga pamilya, kaibigan, at higit sa lahat, mga kapatid, sa mga hindi kaibig-ibig, Panginoon, tulungan niyo po kami. Awa at grasya niyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa maghapon, gabayan at patnubayan niyo po kaming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa umagang ito, sa oras na ito. Papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God mga bless us kapatid. all. God bless.